yung isang natatandaan kong napaka-aktibo. KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kahalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kasama sa Batangas, naririto naman po tayo sa bagong usapan pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran dito sa atin sa Lipa at dito sa atin sa Batangas. So, mabuhay kayo mga taga Santo Tomas, taga Mataas na Kahoy, taga palibot ng ating Taal-Lake at dito sa Batangas City. Tayo'y bumabati ngayon ng happy birthday kay Dr. Lilet Javier, isang napakahusay na cardiologist, echocardiograpist dito sa Lipa Medics, Mary Mediatrix sa Metro Lipa. Happy birthday, Doktora. At congratulations po dito kay Colonel Villarreal sa kanyang ng 748 Combat Gold. Yung pag-gold ni Colonel ay talagang inulan ng napakalakas, pero napakarami pa rin ang nag-gold at naging napakamatagumpay. Congratulations, Colonel Villarreal. At sa lahat ng nag-gold. Happy 7th birthday kay Waki Kagimbal, August 3. So, kasama po natin muli mga kaibigan ngayon, ang ating kasama sa Rotary, si Alvin, si Colonel Villarreal, si Dr. Jess, at si Captain Yoda, si Colonel Junco. Kasama po natin ngayon sa Batangas Chamber of Commerce, ang Ate Linda, ang dating napaka-aktibo pong presidente natin, Ate Linda Perez. At kasama pa rin natin si Camille at si Meds. Kasama po natin ngayon ang mga taga-DSWD. Kasama po natin ang Provincial Social Work Development Officer ng Batangas Province, si Ma'am Joy Montalvo. At kasama rin natin galing sa Regional Office ng Department of Social Works and Development, ang opisina ng national government na pinakamayaman sa ngayon. May napakaraming grasyang ipinagkakaloob sa ating mga kababayang nasa sa countryside, ang DSWD. Ang atin pong bisitang principal ngayon ay si Direktora Wilma Naviamos ng Department of Social Works and Development. Social Welfare and Development. Direktora, bumati po kayo sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa lahat ng kabitenyo at magandang gabi rin po dito sa ating Up Batanggenyo. Salamat po, Direktora. Siguro, Ma'am Joy, bumati ka rin sa ating mga kababayan. Lalo tigit po ay sa taga-panood ng ating Up Batangas. Magandang gabi po. Tungo na po tayo sa ating talakayanan tungkol sa Social Works and Development. Bakit nga po ba, Direktora, kinakailangang pag-usapan ang social welfare and development sa usaping pangkaunlaran? Bakit natin kailangang pag-usapan ang welfare ng mga kababayan nating naiiwan sa lipunan? Direktora, kayo na po. Kinakailangan po nating pag-usapan kung ang usapin po ay ang kalagayan at kapakanan ng ating mga kababayan
mahalaga po ng ating lipunan ay lumilingap sa ating mga mamamayan, lalo na yung ating mga kapuspalad at ang ating pong mahihirap na mga pamilya na nangangailangan ng kalinga, hindi lamang ng pamahalaan, kundi pati na rin ang private sector at ang mga civil society organizations. At napakahalaga po na ito ay pag-usapan natin sa ganitong mga talakayan, nang sa gayon ay maipaalam natin sa ating mamamayan ang lahat ng mga programa at serbisyo na inilalaan ng ating pamahalaan para po sa kanilang kapakanan. Direktora, pwede na po siguro natin pag-usapan ang inyong mga programa? Okay. Maraming salamat, Engineer Andal, sa pagkakataong ito na mabigyan kami ng pagkakataon na mailahad sa ating mamamayan, lalo na sa inyong programa, ang isa sa pinakamahalagang mga programa ng Department of Social Welfare and Development. Ngunit bago po iyon, ay gusto ko po munang ipakilala sa ating mamamayan na ang Department of Social Welfare and Development ay nabago na po ang kanyang tungkulin at ang kanyang functions. Mahalaga po na makita muna natin na ang pinahahalagahan po ng ating departamento ay ay ang pagrespeto sa dignidad ng bawat tao, o yung pong tinatawag nating respect for human dignity. Pangalawa po yung kanilang integridad. Pangatlo ay yung magkaroon ng maayos na serbisyo o perfecto o excellent service sa ating mga mamamayan. So yan po yung isa sa pinahahalagahan ng Department of Social Welfare and Development. Bilang po kanyang gawain, pinakagawain bilang isang departamento ng ating pamahalaang nasyonal, ay mag-develop at mag-implement ng mga programa at serbisyo na merong pong kaugnayan sa ating mamamayan, ngunit kinakailangan po itong may malawak at maayos na koordinasyon sa ating lokal na pamahalaan para po maibsan ang kahirapan ng ating mga mamamayan, lalo na po yung mga mahihirap, yung pong tinatawag po nating mga marginalized o nakakaligtaang mga sektor ng ating lipunan, pati na rin po yung mga disadvantaged. Ibig pong sabihin ng mga sektor na ito, yung pong mga bata, kabataan, kababaihan, may kapansanan at ang ating mga lolo't lola. Ang pangarap po ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development at kasama yung lokal na social welfare sector. Ang ibig pong sabihin, ito po yung mga provincial social welfare and development offices na na-devolve sa lokal na pamahalaang panlalawigan, kasama po ang mga municipal social welfare and development offices sa mga lokal na pamahalaang bayan. Kami po ay sama-samang nag-iimplementa ng mga programa at kami po ay nagtatagpo para po mapagtulong-tulungan at magtagpo-tagpo ang programa ng lokal na pamahalaan, pati na rin ang programang pangnasyonal para po sinupin at tignan yung kapakanan at kagalingan ng ating mga mamamayan. So yan po yung pangunahin ng Department of Social Welfare and Development. Kanya po ang unang-una pong programa ngayon na inilunsad ng ating pamahalaan ay yung pong isinalin po sa lokal na, ibig sabihin, sa pambansang kondisyon. Ang tawag po doon sa Brazil at Mexico ay ang conditional cash transfer. Ang tawag po natin dito sa atin pong bansa ay ang PORTIS, o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Isinalin po siya sa Tagalog nang sa gayon ay maging katanggap-tanggap at madaling matandaan ninuman kung maski nag-aral at yung atin pong mga ordinaryong mamamayan ay madali nilang matatandaan at Pinoy na Pinoy. Ito po ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Isa po ito sa inilunsad ng ating pamahalaan
2 years ago, running 3 years na po, bilang isang pambansang poverty reduction strategy na tumutugon po doon sa tinatarget ng ating pamahalaan na attainment of the goals of the Millennium Development Goals. Ito po ang una pong target ay mabawasan ang matinding kahirapan at gutom sa ating mamamayan. Alam po natin yan na noon, meron pong Social Welfare Survey, SWS, mga Pulse Asia survey na tinitingnan kung sino ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. So masyado pong malawak ang statistiko na naibigay tungkol dito, kanya po isa po to sa tinutugunan ng Pantawid Pamilya Program. Pangalawa po, gusto po ng ating pamahalaan na ma-achieve yung universal primary education. Lahat ng bata ay kinakailangang nasa eskwelahan, nasa ating mga at natuturuan ng ating mga guro sa lahat ng eskwelahan at hindi sila nagda-drop out. Pangatlo po ay gusto po natin na ma-reduce yung child mortality, yung pagkamatay po ng mga bata, hindi pa man po sila nailuluwal ng kanilang ina at nailuwal na at hanggang 7 taon ay namamatay na po dahil hindi nabibigyan ng atensyon o hindi nadadala sa mga rural health unit. So gusto pong i-achieve ng ating pamahalaan na mabawasan ang pagkamatay ng mga bata. Pangatlo po, alam niyo po ba na sa statistiko ay meron pong 7 buntis na namamatay araw-araw dahil hindi po sila nabibigyan ng atensyon ng any medical personnel o kaya po kung meron man pong rural health unit ay may kakulangan naman po ng medical personnel. So yun pong improving maternal health ay gusto rin pong tugunan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng programang ito, pati na rin po yung gender equality and empowerment of women. Magpapasintabi po ako sa mga katabi ko ritong kalalakihan. Ngunit gusto po nating kasama po dito sa programang ito ay mapalakas po yung kalagayan ng ating mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga kanayunan. So yung pong Pantawid Pamilyang Pilipino ay ito po yung gustong tugunan dahil ang ating pong pamahalaan ay lumagda sa isang international covenant and commitment na babawasan niya po at tatargetin niya itong 5 goals ng Millennium Development Goals. Kanya po ang Pantawid Pamilyang Pilipino ay gusto pong tututukan at tugunan yung pinakahikahos na pamilya na meron pong buntis o kaya po ay meron ng sanggol at 14 na taong gulang na pumapasok sa eskwelahan. Ang dahilan po nito dahil sa mataas na statistiko ng pagda-drop out ng ating mga bata sa eskwelahan dahil sa kahirapan. Yun po yung kanilang idinadahilan, kaya ito po yung gustong tugunan nito. Bibigyan po sila ng cash grant na ang pinakamataas po ay 1,400 kung sila po ay makakatugon ng mga kondisyon para po mabigyan sila ng cash grant. Ito po ay ang pagbibigay po at kailangan po nilang tugunan. Una, yun pong nutrisyon na sinasabi natin kanina, yung pangkalusugan na sila ay magpupunta sa mga health center at sila po, ang mga bata po ay papasok sa eskwelahan. So yun po yung gustong tugunan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Dito po sa Batangas, ako po tututok na mismo dito po sa Batangas, ay meron po tayong 9,501 na mga registered household. Ito po ay pinili mula po doon sa ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development na pagtukoy ng mga mahihirap na mga pamilya sa lahat ng bayan at lalawigan at mga barangay. Ang tawag po dito ay National Household Targeting.
ito po ay pagtutukoy ng mga mahihirap na pamilya. Kanya po, meron po tayong na-registered na mga household na bibigyan po ng Pantawid Pamilya Pilipino Program na mga household, registered household. At ang Batangas po ay nakasama sa Set 3. So yan po yung kabuuan po ng yan po yung Pantawid Pamilya. Ang nasasakop po ng Pantawid Pamilya sa Batangas ay ang Lubo, ang Tingloy, ang Laurel, ang San Juan, ang Kalaka, Kalatagan, Rosario, at Tuwi. So yan po yung mga bayan na nasakop po ng Set 4B at Set 4C at Set 4D. Ibig po sabihin, batches of municipalities na kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino. So, Direktora, napakarami pala nung pamilyang nabilang ninyo dito. Hindi ko narinig na mabanggit yung Santo Tomas at saka yung Salipa. Kasali po ba yung Mataas na Kahoy? Meron po talaga tayong kasama rito ng taga Mataas na Kahoy, taga Santo Tomas, at saka kami mga taga Lipa. Kaya po ako natatakot pumarap eh. Ito po muna pansamantala, yun pong sinasakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program kasi po patuloy po yung ating pagpapatupad ng programa. Pansamantala po yung iba pong mga munisipyo na nakaranggo, no, ay maaari pong makapture by next year, no? So hindi ko po masabi kung sino po yung mga kasama doon kasi ibababa po sa amin ng National Steering Committee. Ang National Steering Committee po ay mga secretaries ng lahat ng mga national agencies at ang datos po na nakukuha, umaakyat sa taas ay galing din sa baba. At sa lahat po ng mga ahensya katulad ng NEDA, National Economic and Development Authority, ang NCSB po, yung national agency natin along statistics, National Statistics and Coordination Board, na siya po ang lumilikom ng lahat po ng statistiko na naitataas sa kanila ng lahat ng lokal na pamahalaan, pati na rin po ang mga national agencies, nang matukoy po ano ang mga suliranin ng ating mga pamilya sa buong Pilipinas. So, gusto ko man pong sagutin kayo bakit hindi kasama iyon, no? Pero sabi nga po natin, ang lahat po ng kasamang beneficiaryo ay merong kapatid o kakambal na pera doon. So, meaning, pag na-identify, kasi may household na tutukuyin. So, pansamantala po, ang Batangas po ay nakasama sa Set 4B, Set 4C, at Set 4D. Meron na rin pong mga nakarank at yun po yung ipinapasa po namin sa central office para po makita nila yung mga ibang datos na ito at mapag-aralan at sila po ang magbababa ng pinal na listahan ng mga susunod na batches for Pantawid Pamilyang Pilipino. Sa national level po ay meron na tayong mahigit 2.2 million all over the country na sinusuportahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Ang gusto po ng ating Pangulo ay maitaas pa ang numero ng reach out ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Kanya nga po yun yung dahilan, kanya po kumbaga sinusuri kung magkano ang katugma na budget, no, nauukol kung magdadagdag tayo ng mga pamilya at mga bayan dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino. So, pansamantala po ay doon muna. Direktora, parang sa sinabi ninyo, ang national average ay mahigit na mahigit na 2% ng population, ng household population. Parang itong dito sa Batangas ay wala na pang 1%. Yung po bang mga datos na inyong kinukuha ay kailan kinuha at saka sino ang nagkolekta? Sino po ang nagsasubmit doon? Yung po ba'y galing doon sa census? Kailang census yon? Or yun ay isinubmit ng mga munisipyo? At kailan po yon?
Yung pong general rule ng pagpili ng mga bayan-bayan ay wala po sa aming kamay. Ito po ay statistiko na nandoon sa taas, sa national level. At ang general first criteria nila ay yung pong poverty incidence. Yun po yung kanilang tinignan. So, tapos po, meron pong pagtatasa at pagtutukoy ng mga mahihirap na ang ginamit nga po ay yung national household targeting kasi kailangan pong makita kung nasaan po yung mahihirap at ito po ay in coordination with the local development, local government unit dahil yung kanilang mga MPDO, Planning and Development Officers have that data in relation to the depressed barangays and sitios at yun po agad ang tinukoy at inuna. Ngayon po yung mga kasunod na barangay ay yun po yung pag-uusapan at pinag-usapan para po matukoy muna. At ang Batangas ay base po doon sa packets of poverty. Sa Calabarzon po, ang Quezon lamang po yung saturation kasi doon po nag-register ang mga kung hindi po ako nagkakamali, ay 72% poverty incidence and above. So, ang naging decision po doon sa national level, yun po ay saturation. Ngunit ang Batangas po ay napasama doon lamang sa pagtatasa doon sa packets of poverty. Base doon sa nag-register na levels of poverty incidence ng mga munisipyo. So, yun po yung nangyari. Kanya po, nire-respeto din po namin, yun pong nangyari, nagkasabayan yata o nagkasunuran, yung pong CBMS ng probinsya. At ang Batangas lamang, ang meron po nun sa Calabarzon. At yun pa rin po ay gusto rin siyempre na i-implementa sa Calabarzon. Magkakatulungan po itong dalawang tool na to, instrumento, dahil po yung CBMS ay para makatulong sa ating lokal na pamahalaan sa kanilang local development planning. At makakatulong naman po yung National Household Targeting para po maibigay yung statistiko na meron na pong mga mahihirap na na-identify at ito po yung tinutulungan ng national government. Siguro mag-uumpisa tayo ng tanungan mula sa kay Kernel papunta doon, papunta na dito. Si Kernel, si Jess, si Kernel uli, and then si Alvin, and then mag-uumpisa tayo kay Captain Yoda papunta doon kay Camille. Pero bago yon ay hihingan ko ng reaksyon itong ating Provincial Social Work Officer, Social Welfare Officer, at yung inyo bang activities kaugnay dito sa conditional cash transfer and ano pang programa na maaring ibuli natin si ma'am para makinabang tayo dito sa Batangas. Samantalahin natin ito. So, ang pamahalaang panlalawigan po sa pangunguna po ng ating gobernadora, Governor Vilma Santos Recto, ay buong-buo po ang suporta sa ating programa ng National na 4Ps. Naniniwala po ang ating pamahalaan panlalawigan na malaki ang maitutulong nito dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Kanina po'y binanggit ni Direktor na 9,000 sa kasalukuyan ang natutulungan. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon pa silang extension at ito'y aabot pa sa 23,000 families. Wow. Kaya nagpapasalamat po ang pamahalang panlalawigan at hindi naman naiisang tabi ang ating lalawigan. Nabibigyan pa rin ng pansin. At sa bahagi naman po ng ating pamahalang panlalawigan ay sabi ko nga po kanina, buong-buo ang suporta. Mayroon pong mga ginagawang mga pagmi-meeting dahilan po sa una at ikalawang taon ng pag-iimplementa nito ay inaasahan po yung mga problema na lumalabas. So, ang mga Municipal Social Welfare and Development Officer po, ganun din po yung kanilang LGU link at municipal link na tinatawag, ay nagkakaroon po ng pagpupulong upang
regular na pagmitingan kung ano yung mga problema na i-encounter nila sa implementation. Kami masaya kasi gising pala tayo dito sa Batangas at tayo pala hindi naiiwan. Hindi po So, tayo naiiwan. maraming salamat, Ma'am Joy. Babatiin ko muna si Kit Tolentino. Ito'y birthday niya ng August 7 ba ito? Basta siya'y birthday ang celebration ngayon. But July 28 ang birthday ni Kit. At ang celebration ay ngayon, ito'y secretary ng Santo Tomas Rotary Club of Santo Tomas. So sa mga taga Santo Tomas, nakikiisa kami sa inyo sa pagbati kay Kit Tolentino. Colonel Hungko, kayo po'y may tanong. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Maganda ho yung programa natin dito, no? Kasi for a long time na yung ating armed forces ay na-involved sa tinatawag nating counterinsurgency. Ang parati pong itinuturo dito ay isa sa root causes nito ay kahirapan. Kaya napakaganda po ng programa na ina-address na po natin yung mismong root cause ng ating kahirapan. So, kaya lang po, kanina napapansin ko, yung ating mga binabanggit ay poverty alleviation. Una-una sa utak ko tumimo ang isang katanungan. Sino ho ba ang ating dinidefine at na ipapasok sa klasifikasyon ng poor o sa poverty line? At yung ina-address po natin ito na mahihirap ay kasi nakasaad po kanina, sabi nyo is family or households. Paano po naman ito actual experience ko na ina-address po natin ito, meron ho akong napapansin na especially nung pumasyal po ako sa Bawan. Kasama po ba dito yung nangangatok sa bintana na may dalang mga anak? Na hindi mukha namang hindi taga Batangas, gawa ng ang salita taga Mindanao. Ito po ba'y napapabilang po ba sila sa sinasabi nating household? O kasama rin po ba sila dito sa pagkalinga ng programang ito? Yan lang po yung aking katanungan. Okay po. Marami po yung nagtanong niyan. Kasi yung definition natin ng mahirap, dito po sa Pantawid Pamilyang Pilipino, kasi po meron siyang kondisyon na kinakailangan sundin bago po siya makatanggap ng cash grant. Ibig pong sabihin, kinakailangan pupunta siya sa isang health center kung siya ay buntis. Kung meron naman po siyang sanggol, kailangan po ay pina-check up niya din para po hindi magkasakit at mamatay yon ng sanggol pa. At growth monitoring po yon. At kung yung may mga anak naman po, kinakailangan bumalik sa eskwelahan. Ibig pong sabihin, kailangan po nakaitira siya doon sa lugar kung saan siya na-identify na mahirap. Yun pong sinasabi nating ibang mahirap katulad ng mga mendicant, yung nangangatok sa mga at yung may iba ay hindi naman taga rito, maaari pong ibang intervention po ang nakasalang para sa kanila. Meron po tayong, of course, ang lokal na pamahalaan po merong anti-mendicancy law. Ito pong pag-aasikaso sa mga street children, mga mendicants, yung mga homeless, ay nasa lokal na pamahalaan. Ngunit hindi po sila pinababayaan ng atin pong DSWD, ng National DSWD po, para po maalalayan kung ano po yung nararapat na intervention doon. Katulad na nabanggit ninyo, kung ito po ay mga street children na mga badyaw, mga street children na talagang nandyan lang, baka po kinakailangang ma-identify muna ano po talaga ang kanilang problema, kung nasaan sila, meron po bang pamilya, so hahanapin po yung pamilya. Kung wala naman po pansamantala, maaaring ang intervention po ay alisin muna sila sa hindi ligtas na lugar at ilagay sa mga institusyon. At habang sila po ay nasa institusyon, ay binibigyan ng psychosocial interventions. Kung ang kanila po namang pamilya ay wala po rito, halimbawa sa Batangas, kami po ay makikipag-ugnayan
sa lugar kung saan yon, sa mga DSWD regional offices, nang ma-connect po at masuri yung pamilya kung meron po itong kahandaan para po alagaan at bigyan ng maayos na buhay itong mga identified children. So, ang ibig ko po sabihin, hindi po sila masasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino, pero meron pong ibang psychosocial intervention na kinakailangan po naming pagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, lalo na yung mga social welfare and development offices sa lokal na pamahalaan. Kasama po kami. Kanya po ngayon, pinalalakas po namin yung mga local council for the protection of children. Dahil ito po yung kinakailangang tutukan namin, kasama po yung lokal na social welfare and development offices para po masuri ano ang maayos at angkop na intervention sa mga ganito pong klase ng ating mga identified vulnerable sector like street children. Salamat po. Susunod po ay si Dr. Jess and si Colonel. Magandang gabi po, Santo Tomas. Tuwing Tuesday po, Thursday, Saturday, and Sunday po ang ini-air sa Santo Tomas. Matanong ko po sa inline po sa Kapitolyo, ano po kaya ang programa ng, ma'am, ano po kaya ang programa ng Kapitolyo? Kasi po may program na po yung national. Dito naman po sa mga batang naliligaw ng landas na paulit-ulit po at lagi pong napapaligaw ng landas. So, yung pong ating mga para sa kabataan, katulad po ng binanggit ng ating direktora kanina, pinalalakas po ang samahan o yung konseho ng Council for the Welfare of Children. Sa Kapitolyo po, tayo po ay mayroon dating institusyon o yung Batangas Reception and Action Center na kung saan po kung kinakailangan ng temporary shelter, ito po'y aming inaalagaan pansamantala. Pero yung pong mga programa para sa mga munisipyo, para po maprotektahan sila, ito po'y kino-coordinate natin sa ating mga municipal local government. So, ini-encourage po natin ang mga local na municipal government na magkaroon po ng mga ordinansa para po maprotektahan ang ating mga kabataan. Pero sa kasalukuyan po, mayroon po tayong ipinopromote dito sa Batangas ng mga child-friendly barangay. Isa pong insentibo ito na dun sa mga barangay po na kakaroon ng mga ordinansa at nagpipilit na protektahan ang kanilang mga kabataan, ito po yung ating nire-recognize para tularan po ng iba't ibang mga barangay o ng iba't ibang munisipyo. So, nakikipag-ugnayan din po tayo doon po sa ating mga barangay official sa pamamagitan naman po ng pagbibigay po ng mga impormasyon para po mabuo yung kanilang barangay council for the protection of children at ipinaalam po sa ating mga barangay kung ano po yung kanilang responsibilidad at ganoon din po yung responsibilidad ng ating mga pamilya sa barangay. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng APAB Batangas at sa lahat ng nandito. Kami po sa kasundaluhan na ang nakata sa insurgency o ISO, Internal Security Operations, ay tulad doon na banggit ni Colonel Hunco kanina, dadagdagan ko na lang kasi military po kami sa insurgency. Ang dami kong natutunan na sa totoo lang nakikita ko kung mag-partner lang ho ang military at saka ang DSWD. Palagay ko dito sa area namin, mawawala totally ang insurgency. Bakit po? Yung pong ating mga kasundaluhan in response dun sa bago naming IPSP, Internal Peace and Security Plan, yung tinatawag nating bayanihan. Yan po ay ang strategy ay yung whole of the nation approach. Pag sinabi ho natin whole of the nation approach, lahat ho ng nasa government sectors, maging private, maging religious, lahat po ng sectoral group, ini-involve po natin dito. Kasi naniniwala po tayo na ang insurgency ay hindi military ang solusyon. Napakaliit lang ho ng porsyento ng military.
Dangat por di pasto, yung mga nakaraano, pilit at pilit, military ng military yung inihaharap sa insurgency. Ganon hindi naman yun ang talagang solusyon. So ngayon, nakita natin na ang kailangan pala, magtulong-tulong tayong lahat, kaya bayan yan. So ang ginagawa natin, ini-involve ho natin lahat, kahit kung sa barangay, municipality, provincial level. Ganon po. Sa totoo lang ho, yung ginagawa po namin ngayon, yung mga kasundaluhan natin, umiikot dito sa buong area of operation ng 740. Binabara-barangay po yan. Bago po magbara-barangay yan, may mga ginagawa kaming mga area study. Pinag-aaralan namin yung mga barangay. Kaya nakikita natin ang mga vulnerabilities, yung mga kahinaan ng isang barangay. At nalalaman natin kung sino yung mga naghihirap talagang barangay dito sa aming nasasakupan. At diyan, may mga programs kaming ginagawa tulad ng BATES. Yung BATES po, Barangay Tanod Enhancement Seminar. Ang atin hong military, wala pong pundo yan sa pagtitrain ng mga barangay tanod. So saan po kami umaasa? Doon din po sa mga local chief executive tulad ng mayor, kasi sila yung may pundo tulad doon ng nababanggit din ninyo. Ganon din po kami. Ang kailangan lang i-involve ang bawat isa. Sa katunayan, ang DSWD po, involved din ho dito. Pinagli-lecture po namin sila sa portion ng barangay governance. Ang mga kapulisan, gano'n din ho, kung paano humuli, kung paano mag-handcuff. Naandyan din ho ang human rights. Nag-i-invite din ho tayong taga-human rights. Lahat ho ng martial arts, sinasamahan din. Kailangan ho kasi yung tanod marunong din sa martial arts. Ibig kong sabihin, para matay natin yung peace and order sa isang lugar, hindi natin kailangan gumamit ng baril o mga malalakas na armas. Kasi ang ipinakikita natin sa mga tao, kinakailangan magkaroon tayo ng cooperation. So kung before may conflict, yung pagkakasira-sira, ang kailangan ma-develop natin sa bawat isa ay cooperation. Dapat magkaunawaan. Kasi naniniwala tayo kung nagkakaintindihan ng bawat isa, walang conflict, walang away-away, so maatay natin ang peace and order. So yan ang pilit at pilit nating pinaano sa mga tao, pina-inculcate sa isipan ng mga tao. At naandyan ang mga nasa gobyerno na hindi tayo nagpapabaya, tulong-tulong tayo na binibigyan ng attention sila. Kasi lagi nilang sinasabi, naghihirap na nga, neglected pa. So, yan ang, kailangan kasi mawala yung issue na yon. So, yun ho ang ginagawa namin. So, sa ngayon, nalaman ko ho yung programa ninyo. Alam naman din ho namin yung programa namin. Siguro ho, magiging bisita ninyo kami itong mga susunod na araw para pag-usapan natin, para lalo pa nating mapabuti yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan dito na mga naghihirap. Sa totoo lang ho, kahit hindi ako yung tumitira sa mga barangay, sa pag-ikot ko sa mga kasundaluhan ko ho dito, alam ko ho kung sino yung mga barangay na naghihirap dito. Dahil tinitiyak ko ho, lahat ho ng barangay na pinupuntahan ng mga sundalo ko, pinupuntahan ko rin ho. Tinatanong ko yung mga barangay official, barangay captain, tanods, ano ho ba ang ginagawa ng mga sundalo natin? Sinisiguro ko ho na ang mga sundalo natin ay nakakatulong sa tao. Kung kaya ang tawag ho natin sa mga teams na pinaiikot natin dyan ay codes. Yung codes, Community Organizing for Development. Ano po? So, gusto ko lang ho sanang malaman, pero siguro napakahaba yung mga programa ninyo, kung paano tayo magkakaroon na. Siguro, bibisita na lang kami sa inyo. Ano po? Yun ang gusto ko nang malaman. Kami naman po sa Kapitolyo ay welcome sa anumang partnership at coordination. So katunayan po niyan, doon sa mga nakaraang taon, ay mayroon ng mga previous coordination po ang provincial government sa Air Force at saka sa military po para po iparating yung mga programa doon po sa malalayong barangay. At nagkaroon na din po ng mga pagbibigay ng mga livelihood ng mga nakaraang taon at ganoon din po yung pagtutulungan sa mga community assembly at mga medical mission. So kami po ay open sa anumang partnership and coordination. Okay, maraming pong salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa kanina pa namin kayong pinapakinggan. Sa totoo lang po, ma'am, napakaganda ng inyong explanation, napakaganda po ng inyong programa ng DSWD.
At mabuti na lang po at Tagalog ang pagkaka-explain ninyo dahil ang pinapakita po natin doon ay English. Ay baka ho yung ibang kwan ay siyempre hindi masyadong, hindi ko naman kinukuha yung ating mga manonood, pero mabuti naman po at Tagalog ang inyong pagkaka-explain sa amin. Ngayon, sa mga programa po ng ating Gobernador Vilma Santos at ng DSWD, napakagaling po. Talaga pong saludo kami sa mga programa ng DSWD. Kami pong mga taga-Rotary, lalong-lalo na po ang Rotary Club Lipa South, ay kami po ay palagi pong kaagapay ninyo sa lahat ng mga programa at kami po sa ngayon ay napakarami po namin ginagawa, lalo po yung sa mga kabataan, lalo na po yung sa mga daycare center. Yan po ay kami nagkakaroon po kami ng mga mission para may mga feeding programs po. Sa katunayan, sa September 7, kami po ay mag-a-adapt po kami ng isang daycare center which have 60 students. Yun po ay ilalagay po namin sa pinaka-depressed area sabi nila, dito sa Purok 7, sa Barangay Sico, dito lang. Yun yata na-identify dito na talagang yun ay parte ng release at wala daw mga uniforme ang mga bata, wala talagang hindi kung saan basta na lang. So, ang plano po namin doon, magkaroon po kami ng feeding program, pati po yung mga dental hygiene sa amin pong provide, pati po kanilang mga school supplies, amin pong medyo ayudahan po namin. At yun po ay sa loob ng isang, titimbangin po muna namin pala ang mga bata at titingnan namin yung kung may magigain man lang na weight, at least yung aming gagawin at pagpapakain sa kanila ay yung makita namin kung talaga talaga pala itong kinakailangan. So tukol naman po sa ating mga gaya po sa national, dito po sa region, ma'am, ang akin pong katanungan talaga po bang yung inyong programang ito ay napaka-effective? Dahil ilang taon na ho ba ito na-implement? Okay? Alam ko, siguro 2 years na lang ba? 2 years pa lang. 2 years pa lang. So, salamat naman po at siguradong ngayon ay makakarating ang pondo at ang mga inyong tulong sa mga taong nangangailangan. Baka ho nung kailan meron ng programang ganito, hindi ho natin nababantayan ng ayos. Kung maaari po, ay mabigyan ninyo kami ng statistics, lalong-lalo sa loob ho ng inyong 2 taon ng inyong programang ito, ay marinig man lang po namin sa inyo ngayon kung ilan ang talagang mga taong nakikinabang, ilang porsyento, at mabigyan po ninyo kami ng magandang pananaw, lalo na sa mga ginagawa po ninyo. Dalawampung punto ang gusto ko pong bigyan ng paliwanag at dagdag sa atin pong kasama mula sa Rotary. Ang Rotary Club po sa pang-nasyonal ay isa ng napakahigpit at napakagandang partner ng Department of Social Welfare and Development. Ngunit gusto ko pong tukuyin yung pong binabanggit ninyo kanina na supplemental feeding. Kanina po ang ating pong pinag-usapan lamang at inilahad ko sa inyo yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ngunit meron pa ho kaming isang pangmalawakang programa. Ibig pong sabihin, pangmalawakang pambuong bansa po iyon. Ang tawag po ay Supplementary Feeding Program for Daycare Centers. Ibig sabihin, lahat po ng bata na-identified na malnourished, potentially malnourished at maaaring nasa normal, ay bibigyan po ng hot meals.
hot meals. Sa lahat po ito ng daycare centers na ang edad po ng bata ay 3 taon hanggang 4 na taong gulang lamang. Yun po yung mga nakapasok sa daycare centers. Ngunit, meron po kasi, dahil po yung 5 and 6, yun po yung pumapasok sa preschool ng DepEd. Ngayon, meron po kasing mga barangays na wala pong preschool pa. Ibig sabihin, o kaya po hindi kasya yung dami ng bata na po pwedeng i-accommodate ng preschool classroom ng DepEd. Yun pa rin po ang pumapasok doon sa mga existing daycare centers. Kaya meron pa rin mga 5 taong gulang na nandoon. So therefore, ngayon po ay gusto rin naming i-launch sa lalawigan ng Batangas yung pong supplementary feeding program. Ano po yung pagkakaiba? Bibigyan po sila ng hot meals araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes for 120 days. Ibig pong sabihin, 6 na buwan. Oho, napakatagal. 6 na buwan. Bakit po ganoon? Again po, gusto ng pamahalaman yung pagsisiguro na malusog ang ating mga bata na nasa daycare center. Kasi nga po yung sinasabi nating Millennium Development Goals na hunger and malnutrition. So yun pa rin po ang tinutukoy dito. Bibigyan po sila ng hot meals o feeding program for 5 days per week for 120 days, Monday to Friday. So 6 na buwan po yan. Sila rin po ay titimbangin bago po pakainin. At magkakaroon po ng monthly weighing kung sila ay lumalago sa kanilang nutritional level. At bibigyan po rin sila ng vitamin A supplements o yung micronutrient requirement bago po mag-umpisa hanggang patuloy na sila ay pinakakain doon. So, at deworming po before the start of the feeding program. Bakit ko po gustong tukuyin ito? Kung meron po ang Rotary sa mga daycare center para po hindi tayo mag-duplicate. Yun po yung gusto naming tukuyin. Pwede po siguro kung saan man po yun dito sa Lipa, ay maipaalam po natin na meron pong ganito. Nang sa gayon, yung pong inyong pondo ay mapunta na sa ibang pwedeng paggamitan. Kasi kami na po sa DSWD ang sasagot ng pagkain noon. Ito po ang kagandahan nang tayo po ay nag-uusap nang wala pong duplikasyon. No? So yun po yung gusto po naming sabihin sa inyo. Maaari pong mag-umpisa ito ng Agosto kasi po ang alam ko po na-deliver na sa mga lokal na pamahalaan yung pong eating utensils at saka po yung lutuan. Yung mga kawali, yung mga kaldero, naluluta, tsaka yung kainan, yung bowl, yung plato, yung cups ng mga bata. Kami po ang bumili noon at ang NFA po ang magde-deliver naman na binili rin ng ating pamahalaan through DSWD ng bigas. So, para po hindi masayang ang pondo ng Rotary Club, para nang sa gayon mailaan po ninyo yon dun sa mas mahalaga pang pangangailangan ng mga bata sa daycare center na inyong target. Maganda pong mag-usap po kayo at makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Officers ng Lipa dahil po sila po yung magpapatupad po nito, kami po yung magpapadaloy ng pondo sa kanila. So yun po yung naging ugnayan po namin sa lokal na pamahalaan. Maganda nga po itong mangyari kasi yung ibang mga mayors, yung lokal na pamahalaan, okay, may pakain na sila, ako naman tsinelas ang bibilin. Ako naman uniforme. O kaya ako naman mga school supplies. Yung mga ganun po. So nagkakatulungan po tayo mula po sa private sector na napakaganda pong ugnayan at nang matulungan na natin ito. At walang dahilan ang ating mamamayan na sila po ay naghihirap pa o kaya ay nagugutom o kaya po ay undernourished ang kanilang anak. So, ibig sabihin po noon ay ang pagkain ay sagutan ng DSWD at kami naman ay sagutan ng ibang pangalilang pangangailangan. So, napakaganda po yan. Salamat po. Sa plano namin ni Sadyahong ganun kumpleto. Pero sa inyong nasabi ay ilalagay lalo namin. Magandang
ugnayan ng bayan at mamamayan. Captain Yoda, and then Ate Linda, and then tuloy na sa announcement ni Meds at kay Camille bago next round. Okay, magandang hapon po, Ma'am Wilma. Ito po ay karagdagan po nung sa mga nabanggit ng aking mga boss, Colonel Hungco at Colonel Villarreal. Tungkol po ito sa programa nating gobyerno sa ISO. Alam po natin na ang NPA po ay napakatagal na panahon na po itong natili dito sa ating bayan. Ako po, tenyente pa lang po ako noon, 2002. Dito, 8 years mahigit na po ako dito sa Batangas. Ang programa po na napakaraming programa nilunsad ng Armed Forces. Ang pinakamahalaga na programa na ginagawa po namin ay tungkol po sa pag-handle po ng mga rebel returnees. Yung mga dating NPA na gustong magkaroon ng panibagong buhay, kami po ay nangunguna dun sa programa na yon. Kaso, meron po kaming kahinaan. Unang-una, hindi po kaya ng Armed Forces kasi ang pundo na meron ang Armed Forces ay limitado lang po sa pag-clearing ng area. At kaya po ngayon ay inilunsad yung tinatawag na bayanihan na holistic whole of the nation approach kasi po inaanyayahan po ng ating presidente ngayon na lahat ng ahensya ng gobyerno ay magtulungan para sugpuin ang paglaganap ng insurgensiya, lalo dito sa probinsya ng Batangas. Ito po yung tanong namin, ma'am. 2004 po, ako po ay company commander dito sa Rosario. Mahigit po 10 na NPA ang nag-surrender. Ang katanungan ko po, doon sa 10 na nag-surrender na yon, although na-proseso namin yung kanilang pag-surrender, na-proseso po namin yung pag-surrender nila, pero ang problema po is yung ano pong mga programa ng ahensya natin ng DSWD with regards to these people na nag-surrender. Ito sa tunay na buhay po, ito pong mga tao to, mga NPA po, sila po ay biktima lamang ng injustice. Sila po, hindi po kasalanan nila, naging mahirap sila, kaya karamihan na yung naging rason bakit sila ay nag-NPA. Pero ito po, doon sa programa ng ating DSWD, meron po ba kayong division o departamento ng ating DSWD na kung saan ito po ay nagtututok sana dito sa ating mga rebel returnees? Kasi ito pong mga napakatinding katanungan nila. Pag mag-surrender kami, laging pananawagan ng 740 na sila ay mag-surrender, sila ay bumalik na sa mainstream ng lipunan. Pero ang matinding katanungan nila ay, ano po ang makukuha nila sa gobyerno o anong matulong na maasahan nila sa gobyerno pag sila po ay bumaba? Unang-una, hindi po kaya ng Armed Forces. Pag sila ay bumaba, hindi namin kayang i-sustain yung proseso na sila ay magkakaroon panigang buhay. Pero alam ko po, may ahensya ng gobyerno na kung saan sila po ay experience o talagang nasa kalibre nila yung pagtutulong dun sa mga tao na yan. So ito po yung tanong ko sa inyo, ma'am, kung sana po, meron pa po bang division ng DSWD na nag-handle sa rebel returnees? Kasi po, hindi po namin alam kung meron kasi pag may nag-surrender, sa amin lang po, wala na kaming napuputol po. Kami po naghahanap ng trabaho. Ang ending niyan, pagdating po sa trabaho, kami po naghahanap ng bahay, which is we are not expert on that matter. So ang tanong po namin, meron po bang ahensya ng division po ang DSWD na tumutulong sa ganong mga paraan? Yun lang po. Sige po. Sasagutin ko na muna bago ko po ipasa sa atin po Provincial Social Welfare and Development Officer. Ang programa po para sa rebel returnee ay isa sa mga programa na nailipat po ang pag-aasikaso sa lokal na pamahalaan, lalo na po sa provincial level. No? Pero sa hanay po o sa bahagi ng Department of Social Welfare, kaya mamaya ipapasa ko po ang mikropono kay Joy, no? Sa atin pong PSWDO. Sa bahagi po ng Department of Social Welfare and Development, ay katulad po na nabanggit kanina ni Joy, nung pong mga nakakaraang taon ay mahigpit ang aming pakikipagtulungan sa atin pong Armed Forces. No, meron po kaming noon, ako po ay very much involved dito, kaya po ako'y humawak ng Kalahi CIDSS in Quezon in Quezon. As a Peace and Development Program ng ating pamahalaan, meron po kaming ipinatupad noon kasama po ang Armed Forces of the Philippines at iba pa pong uniform agencies ng ating pamahalaan, yung Kalahi Caravan.
Ito po ay serbisyo muna sa pinakamalalayo at nangangailangang mga sitio at mga nayon o barangay sa Calabar Zone area. Na-identify po ng ating mga nasa militar na kinakailangang tulungan dahil nabanggit kanina na isa sa ugat ng insurgency ay ang kahirapan. So, nag-tandem po, ibig sabihin, nagsabay ang atin pong civilian agencies at ang atin pong uniform agencies para po puntahan at magbigay ng serbisyo sa atin pong mga bayan at nayon. At ako'y kasama po dyan. Kasama kami ni Joy, kasama ang mga staff nila na ako'y natutulog sa kanilang tanggapan kasi magang-maga pa ay babiyahin na kami sa mga identified municipalities in Batangas. Hindi ko na po babanggitin yun. No, kasi matagal na po yun. Maaaring napakarami na pong development ang nangyari. Ito po ay nagbigay kami ng medical mission. Meron din po doong, natatandaan ko, medical and dental mission. Meron po kasama kaming pagbebenta ng National Food Authority ng mga mas mabababang presyo ng mga pagkain o basic commodities. So, yun po yung ginawa. Now, sa Department of Social Welfare po, ang amin pong pinatutupad doon sa mga identified areas ng ating pong armed forces ay una po yung ating mga anti-poverty programs. So, alam ko po, unang-una na ngayon na makakatugon yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, yung ating pong supplemental feeding program, kasama po doon yung amin pong livelihood program. So ito po yung pwede po nating isabay doon sa mga identified areas ninyo. Meron din po kaming subsidy para sa small-scale farmers and fisher folks na yan po yung ipinatutupad ngayon, lalo na sa Batangas, lalo na rin doon sa ating Laguna Lake, Taal Lake, yung sa fish skill doon, no? Nang sa gayon, nagbigay po tayo ng cash for training and cash for work po doon. Doon po sa mga munisipyo at sa fisher folks po na identified ng Bureau ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yun po yung ugnayan namin with Department of Agriculture. So sila po ang nag-identify at kami po nagbigay ng pondo para po sa cash for training and cash for work. So yun po yung pwede kong maitugon sa inyo. Hanggang ngayon po ay meron kaming Operations Division na yung pong mga lahat ng programa namin na inilahad ko kanina at meron po kami mga social workers na patuloy po na tumututok dito po sa sinasabi ninyong issue ng rebel returnee. Pero hindi po kami kikilos, hindi kami makakakilos nang wala pong ugnayan sa ating Provincial Social Welfare and Development Office kasi po nailipad sa kanila, na-devolve sa kanila yung programa na ito bukod doon sa Disaster Risk Reduction and Management. Kaya ibibigay ko po yung, sa amin po yun yung programa, kaya ibibigyan ko po ng pagkakataon ng ating pong si Miss Joy para po ipaliwanag yung mga programa pa rin po ng panlalawigan. So, tungkol po doon, Colonel, sa tanong nyo kung mayroong isang division sa pamahalaan lokal, isa po ang aming opisina sa tumutugon doon sa mga ating mga rebel returnees. At noong 2004 pa po at kahit noong 2000 pa ay mayroong mga organized na po kami na mga rebel returnees. Yung pong mga sumuko before, ito po yung aming na-organize at nabigyan po namin ng mga kaukulang serbisyo. Pero lately po, wala na kaming natatanggap na mga resulta ng tactical interrogation na nabigyan nyo ng safe conduct pass na naiito turn over po sa amin. Kung sakali lang po, mayroon naman po tayong Peace and Order Council at ito'y pinag-uusapan po doon at mayroong mga napatunayan ang PNP o kung anumang sangay ng military po na talagang sila ay lehitimong rebel returnees, ang aming pong opisina ay nakahanda namang magbigay ng mga ilang serbisyong kakayaning ibigay sa kanila. Pero siyempre po, hindi lahat ng kanilang pangangailangan ay ating matutugunan. Pero ito po ay ginagawa ng paraan upang maiparating sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan nila ay maibigay sa kanila. So sa kami po, katulad ng nabanggit ni Director kanina, ay kasama ninyo doon sa mga community assembly na
pagbibigay ng pagpapaliwanag kung ano pa yung mga serbisyo na pwede nilang hingin sa mga sangay ng pamahalaan. Hindi lang po sa DSWD, kundi sa PSWD, kundi may ilan pa pong mga sangay katulad po ng agriculture, ng cooperative, at ilan pa pong mga sangay na pwede nilang hingan ng tulong. Pero yun nga pong nabanggit ko kanina, ang kailangan lang po, mapatunayan muna ito na ito'y legitimate talaga, lehitimo, base sa inyong tactical interrogation na ito ay lehitimong rebel returnees. Gusto ko lang pong dagdagan sa atin pong si Colonel Nyoda. Captain, pin-remote ko na. Captain Nyoda, kung inaasikaso po ng ating probinsya, ng ating panlalawigan, yung pong mga rebel returnees, kailangan din po kasing tignan yung kanilang pamilya. So, yung pong mga asawa at mga anak ay masigurado na bumabalik po sa eskwela, yung pong ganon, at yung pong ibang mga miyembro ng pamilya ay matugunan, lalo na po yung mga bata. So, yun po yung gusto naming idagdag doon, na hindi lamang po yung, bundi titignan po natin yung buong pamilya na niya, bukod po doon sa ating rebel returnee. So, yun po yung tinitignan ng pinagtutulungan po namin ng atin pong nasa panlalawigang social welfare offices. Pero gusto ko lang pong idagdag na yung mga nauna pong sumuko noon, sa kasalukuyan po, mayroon pong ilang empleyado ng ating pamahalang panlalawigan. Ang iba'y nasa sa government office. Okay. Siguro, Captain Nyoda, after the program ay maaari nating makausap ang ating Provincial Social Work Development Officer, Social Welfare Development Officer, at saka ang ating direktora, at saka si Ma'am Rebecca, ay yan ang ating pinaka-provincial link ng DSWD dito sa atin, counterpart ni Ma'am Joy. So, kailangang malakas tayo diyan sa katabi mo sapagkat yan ang ating link sa National DSWD. So, Ma'am Ate Linda and Medj, si Ate Linda muna. Magandang hapon ho sa ating lahat. Medyo sore throat ho ako. Ang akin yung katanungan ay una, in addition po dun sa sinabi ni Colonel, na hindi lang ho yung nangangatok sa bahay, kundi yung nangangatok sa mga sasakyan, pag natigil, mga bata, at saka yung mga lukulukong naglalakad na, parang lukulukong naglalakad sa highway, na masyadong delikado para sa mga motorista, lalo pag ang nagdadrive, kamukha ko mahina, ay baka mabangga pa tapos pananagutan mo. Sino ba ang dapat humuli sa mga ito? Kasi one time, ako yung nangyari, kinakatok yung sasakyan ko ng stop, ay luko-luko. Tumawag na nga ako sa pulis para hulihin, hindi naman ho kinuha. So, sino ang dapat humuli sa mga ito para kung dalhin baga sa isang lugar, para hindi na sila kumalat ulit. Meron pa ho mga instances na mga ganon. Tapos, ang pangalawang tanong ko po, ay tungkol naman po dun sa nakita natin sa TV na yung mga ATM cards ng CCT ay isinasangla. So, ano ho ba ang magiging aksyon ng DSWD? Yung ba'y puputuli na ang pagkakas-transfer dahil sila'y kumbaga hindi sila nakakasunod dun sa mga batas, or dapat ba nating parusahan yung mga financing companies na tumatanggap diyan? Kasi dapat may sanctions. Para kumbagay, kasi pag isinangla minsan sa 1,004, uutang ng 10,000, tapos kung saan dadalhin, tapos ang ipangangalanda ka na yung kanyang ATM card na every month ay meron. So dapat ho ay siguro meron tayong policy na pag isinangla mo, abay wala ka na. Kasi baka isasabong ng asawa, pagsusugal, magaling sana kung talagang nagkasakit ng utang dahil doon. At ang pangatlo naman ho, ay rin naman hindi ko natanong, in relation lang ho doon sa sinasabi niyong feeding, kasi kami ho nasa poultry industry. Ay baka naman ho, maiisama natin ang itlog sa inyong paglulugaw para ho, in times ho, na talagang ang aming mga itlog ay hindi mabili. Ay baka naman ho, instead of ay di kumbagay, ang nilugaw ay lagyan ng itlog at one of the ay may itlog na sa nilugaw na mataas naman ho ito sa protein, sa makakataba din ho sa mga bata. Yan lang ho. Okay.
Sasagutin ko po yung panghuli kasi madali iyon. Ano ho? Yung pong panghuli, yung tungkol po sa pagdadagdag ng itlog, meron po kasi yung pong supplementary feeding. Hindi siya supplemental kasi yung supplemental kadalasan po kasi isang linggo lang, pakakainin, pagkatapos nun wala na. So parang kulang po ng epekto. Kaya ang sabi ng ating pamahalaan, continuously, sabi ng mga nutritionists and dietitian, continuously pakainin ng 6 na buwan para mas sigurado na nasa normal siyang bigla. Meron pong sinusunod na menu guide. No? Ito po ay ayon sa National Nutrition Council at saka sa DOST-FNRI, Food and Nutrition Research Institute, na sinusunod doon. Pero hindi po naman ibig sabihin ay hindi na po siya magkakaroon ng flexibility. Kasi yung pong mga indigenous na mga sahog, mga indigenous na sahog po, ay po pwede rin pong isama doon. At sigurado po ako may kasamang itlog doon. Kaya isa rin po sa ready market yan sa atin pong mga daycare centers. So, pagsisigurado na atin pong mga indigenous products sa atin pong mga lokal na mga areas at mga barangay ay makukuha po dito sa supplemental feeding. Hindi mo yan yung noodles with fresh egg. Ubus ang pera. Wala naman palang fresh egg. Sige po. Pangalawa po, yung sinasabi ninyong who apprehend. Sino ang nanguhuli doon sa nangangatok? Ang Department of Social Welfare po ay wala kasing kumbaga police power. Wala po kami sa law enforcement. Kanya po ang ating PNP ang meron pong karapatan na kuhanin, hindi po hulihin, kundi kumbinsihin, kuhanin, at ito po ay i-turn over sa mga municipal social welfare and development offices nang sa gayon po mabigyan po sila ng kaukulang pangangalaga at intervention. Kung sila po ay may kahandaan pa ba ang mga pamilya nito para sila ay tangkilikin, so, i-assess po yan ng mga Municipal Social Welfare and Development Officers. So, yun po yung po pwedeng gawin. Kayo po ay tumawag sa mga PNP para po sabihin. Minsan po ang atin pong kapulisan ay tumatawag sa mga lokal na social welfare and development officers para po tulungan sila na kasi hindi po nasama madalas yan karaniwan. Lalo na po kung naka-uniform. Kaya po sila ay hihikayatin lamang na sumama pero kinakailangan din po nandyan ang social worker nang sa gayon yung kanila pong karapatan ay napapangalagaan din. At immediately po ay nabibigyan ng ayuda yung kanilang mga basic needs immediately. So yun po yung pangalawa. Pangatlo po yun doon sa CCT na sinasabi, nakita po sa dyaryo nung pong Martes, na ang atin pong mga CCT, buti na lang po wala yata sa Region 4A yon. Natuwa akong bigla at hindi pala, buti na lang hindi sa Region 4A yon. Ang pagsasangla po ng cash card ay bawal actually. So meron pong pagkilos na ginagawa ang atin pong Secretary Dinky Suliman para po dito. Actually po nung Wednesday ay nagkaroon po siya ng dialogo sa lahat ng mga parent leaders. Ibig po sabihin ito'y dating mga karaniwang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya, ngunit sila po ay tinatalagang leader, halimbawa sa 5 o hanggang 10 within the neighborhood, para po talakayin ito pong usapin ng pagsasanla. Hindi po ito dapat kasi baka mabaon sa lalong mas malalim na utang ang ating pong mga beneficiaryo. At pinalalakas po ngayon yung Family Life Development Sessions na pagtuturo at pagbibigay ng kaalaman sa mga magulang sa babae at sa kung paano po nila mababudget ang kanilang pera, yung tamang budgeting at tamang paggasta ay pinalalakas po ngayon doon sa Family Life Development Session. Meron pong tinatawag pong mga sanctions na sinasabi, pero ito po ay ayon sa pag-aaral ng bawat pamilya na nasasali ron o kung may violations. Kaya mahirap pong magsabi na i-delist agad. Pag-aaralan po at yan po ay susuriin ng mga social workers at mga municipal link na naka-assign po sa kanilang mga bayan.
Okay po, siguro Ate Linda, Ate Joy. Kanina po, kahapon po yung nag-meeting din kami ng mga Municipal Social Welfare and Development Officer. At dito po sa atin sa Lalawigan, ay mayroong isang insidente din po sa First District na katulad nung isinanla. Pero mahalaga po ang role ng ating mga barangay official dito sa programang ito. So doon po ay pinag-usapan po nila at tinukoy nila kung sino yung mga pamilya po na nagkaroon ng pagsasanla o kung ano man ang ginawa doon sa kanilang CCT. So pinag-usapan po doon at napagkaisahan po kaharap yung mga tao dahil napatunayan na totoo yung balita. So napag-usapan po nila doon ng pansamantala ay kuhanin muna yung kanilang card at ihabilin sa MSWDO at kung sakaling dadating na sa susunod na buwan o sa susunod na quarter, ay may saka ibibigay po. Dahil yung PIN naman po ay ang nakakaalam yung pamilya. At doon po ay may mga session silang pinag-usapan na dapat mag-undergo muna yung mga pamilya. So, katulad po nung binanggit niya na pinalalakas po yung family development session. At ito pong purpose na ito, isa po sa layunin nito ay mabago po yung pananaw ng ating mga pamilya para po sa kapakanan nila. Okay. Announcements po. Punta muna tayo sa announcements. Nag-iimbita pa rin po kami sa August 26 to 27 yung sasama po sa Camarines Sur para sa South Luzon Area Business Conference. December 1 to 8 po ay ang ating Batangas Foundation Week, Batangas Province na gaganapin sa Calaca. Meron po kami piniprepare na souvenir program. Noong 2009, the theme was SME, Small and Medium Enterprises. Noong 2010, tourism establishments. In 2012, we will deal with banks and financial institutions. Kaya po yung may gustong gumawa ng write-up o maglagay ng kanilang entry, welcome po kayo. Makipag-alaman lamang sa Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. May binabati po namin ang Philippine Marketing Association na may bagong presidente. Ayun pong kaibigan natin sa JetBest. At nag-i-invite po din po sila sa kanilang mga programs and projects. Ang BPCCI po kasi ay sa policy making. We do not deal with direct interventions. So kasama rin po kami sa Council ng Persons with Disabilities Committee. Marami po kaming kasama na committee, puro policy making at saka meetings. So, yung pong aming sponsor, kanina po pala 40 kilometers per hour na naman sa Star Tollway, yung malalaking truck, yun po ang pinagmumula ng ating mga aksidente. Napakabagal po, tapos nag-overtake yung mga sumusunod. Meron na po silang policy na 60 kilometers yata minimum, but hindi pa rin nasusunod. So, pinasasalamatan po namin, binabati pa rin namin ang Banner Homes na nasa Lodlod, Lipa City. At pinasasalamatan po namin ang aming mga sponsor, ang Sampaguita Mart na matatagpuan sa tabi ng palengke sa Lipa City. Ang telephone number po nila ay 043-312-0277 para po sa inyong mga pangangailangan sa school supplies at general merchandise. Pumunta lamang po sa Sampaguita Mart. Ang Bel Air Residences din po na matatagpuan sa tabi ng Barangay Dagatan, Lipa City. Success begins with the right location. It is beside Fiesta Mall, across Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Just call 0922-853-3604. Ang Blue Sapphire po, ang ating kaibigan na Dingo, dito po kami nagpo-programa at ito po ay kanyang bigay loob sa amin. Hindi po kami sinisingilan. So, yun lamang po at lagi po kayong manood ng Up Up Batangas. Salamat, Meds. Si Camille ay matagal natin hindi nakasama. Camille, we're ready for your question. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood po ng APAP Batangas, lalo na po sa pulisya ng Lipa City. Kamusta na ho kayo? Ako po si Camille Tomesa, isa po akong estudyante ng Batangas State University sa Lipa Campus.
Meron na po kami, may tatanong lang po ako para sa DSWD. Kasi po, nakita ko po sa ating 4Ps na meron po tayong programa para po sa laban po sa child mortality at saka para po sa maternal care. Ang tatanong ko lang po kasi marami po tayo isa sigurong cause ng kahirapan natin, marami po tayo mga teenage mothers na kung makikita nyo po, right, kung hindi man college ay high school pa lang may mga anak na. Ano po bang programa natin dito para po sila'y matulungan? Kasi po may kaso rin po ako ng mga kaibigan na humihingi po ng tulong at hiniwalay ang anak sa kanya. Minor de edad po siya na nangyari yun. Ngayon 20 na siya, gusto niya nang bawiin. Kung isipin po natin, hindi po siya nag-iisa dun sa kanyang kondisyon. Ano po ba mga programa natin para maiwasan yan? Kasi po, sa akin pong palagay, hindi naman po yata nararapat na mapabayaan po sila na hindi nila alam yung mga rights nila. Kasi po, lagi po nila sinasabi na hihiya ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano pag nakuha ko nga anak ko, baka bawiin uli kasi wala akong trabaho. Mga ganun tanong po ng kabataan at saka bilang pong kasama po yung mga kabataan, ano po bang pwede natin gawin para sila'y matulungan? Salamat po. Salamat, Camille. Very good question. Opo. Isa po sa programa natin yung pagpapalakas nga po ng ating karapatan ng ating mga kababaihan. Lalo't yung pong ating Magna Carta of Women ay naaprubahan na noong nakaraang taon. So may mga ginawa hong sa bawat district para i-inform po yung ating mga kababaihan kung ano yung mga kanilang mga basic rights. At ganun din po na kung sakaling sila nasa ganung sitwasyon na at kakailanganin nila ang kausap at tulong, mayroon po tayo mga Municipal Social Welfare and Development Officer at kahit po kami sa lalawigan ay mayroon din pong nakatalaga na social worker upang makausap po nila at maipaliwanag sa kanila kung anong pa yung mga tulong na sa kanilang mga kasalukuyang problema. Kung sakali naman po at kakailanganin nila ng isang temporary shelter, dito po sa atin sa lalawigan, mayroon po tayong haven. Ito po yung regional haven na kung saan yung mga pansamantalang may problemang ganito ay pwede silang alagaan sa ating center. At ito po yung nandun sa Rosario, Batangas. So, ang atin po mga social worker ay nakahandang makinig sa kanila at magbigay ng mga payo at mga maitutulong habang sila'y nasa ganong sitwasyon. Huli po ay nagpapasalamat kami sa First Gas, mga seedlings na ipinamigay nila sa Philippine Social Action, sa Rotary, at ako bilang member ng MMT sa First Gas, ay pwede kayong mag-course through sa akin, yung mga Rotary na gustong manghingi, tinutulungan namin para makukuha ng seedlings, para makapag-green tayo ng countryside. Salamat, Ate Linda. So, tayo po ay dadako na sa huling bahagi at siguro po ay i-wrap up na natin. Summary pa po kung ano pa po yung mga serbisyong nagagawa ng DSWD natin, ma'am, and then tuloy paalam na po tayo. Okay. Hindi naman po panghuli, pero isa sa malawakan pa rin na programa ng DSWD po, palagay ko ay matutuwa itong ating mga lolo't lola. Dahil meron po tayong social pension for indigent senior citizen, yung mga lolo't lola natin. Meron po tayong target na mga social pensioners dito sa Batangas. At sila po ay tumatanggap ng 500 kada buwan, yung identified indigent. Pero hindi po sila lahat ay agadang mabibigyan ng tulong. Ang una po nating priority ay yung pong 80 years old na pataas. No? Na ang second priority po natin, yung identified na mahihirap na mga lolo't lola na 70 to 79 years old. At third priority natin ang 60 to 69. Alam ko, maraming may gusto mapasama agadan. Ano po? Yung 60. Kanya lang po, meron pong pangalawang criteria.
kung kayo po ay 80 anyos na o lahat ng mga senior citizen na kinakailangang eligible para sa social pension, kailangan po siya ay talagang hikahos o mahirap. Pangalawa po, wala po siyang natatanggap na kahit na anong pensyon. Mula po sa SSS, GSIS, sa military, so wala po talaga. Pangatlo po, kinakailangan makikita po at maa-assess na wala po siyang permanenteng pinagkakakitaan at walang regular na kamag-anak na pwedeng magbigay ng suporta sa kanya. At ang kanya pong kondisyong pangkalusugan ay matamlay, may sakit na, o kaya po merong kapansanan. So, yun po yung, yun po yung kasama dito. Kanya po, wag ninyong naisin. Ika nga. So, meron po, ito po ay pagsisigurado pa rin ng ating mga pamahalaan na hindi po nakakalimutan yung atin pong talagang nangangailangan, sobrang naghihikahos na mga mamamayan. Sa mga susunod, meron pong paraan na ginagamit tayo ngayon, nagpe-payouts na tayo ng direkta, na 500 dun sa identified, dun sa hindi pa, identified na pero hindi pa naayos ang kanilang mga dokumento sa bangko. Sa Land Bank of the Philippines po to, sa LBP. Meron din pong pagkakataon na nag-remit po ang DSWD po para po maibigay yon sa ating mga lolo't lola. Pansamantala po, mula po noong January, nag-umpisa na tayo ng pagbibigay. At dito po sa Batangas, ay meron po tayong target pensioner 1,891. Meron po tayong qualified na social pensioner na 1,266. Ito po ay pinili ng 3 representante mula po sa OSCA, yung pong Office of Senior Citizens Affairs. Meron pong representative na nandun para i-validate, binabahay-bahay po yun bago po ma-identify. Kasama po ang Municipal Social Welfare and Development Officer at saka isa yatang taga-probinsya. So ito po yung 1,266. Meron pong mga na-disqualify. Ibig sabihin po, na-identify sa National Household Targeting, pero nung validation, maaaring hindi nagbigay ng tamang impormasyon. Pero nung binisita, ay hindi naman, wala naman sakit, may ganito. So, o kaya meron naman palang sumusuporta. So, meron pong nadi-disqualify dyan. So, ito po yung mga delisted na social pensioners, ika nga, at nagkakaroon na rin po kami ngayon ng validation para sa replacements. So, nakalista rin po yung mga replacements na ganito. So, ito po yung gusto naming idagdag dito po sa ating mga programa. Sabi po natin, magkakaugnay po yung mga programa na yan, kailangan po nating tulungan na yung mga bata at mga kabataan. Sabi namin, para nang sa gayong konti na lang ang social pensioners natin later on. Baka sa mga susunod na panahon, maambisyosong pangarap natin, pero gusto pong naisin ng ating pamahalaan iyon. Palagay ko po na ilahad ko na po sa inyo yung iba pa po na aming mga programa. Meron din po kaming pinatutupad na programa para po sa nasalantan ng pang-ondoy. So patuloy po namin yung ina-assess sa ngayon. Pero po, hiniling po sa amin ni Engineer Ding Andal dito na sabihin din po na ang ating mga lokal na pamahalaan ay atin pong hinihimok na sumali sa Seal of Good Housekeeping ng Department of Interior and Local Government, Region 4A. Ito pong Seal of Good Housekeeping for Local Government ay isang paraan at commitment para po ma-scale up ng mga LGUs, mapataas at mapabilis ng lokal na pamahalaan ang pagsasakatuparan po nila ng good governance, transparency, and accountability, pati na rin po yung performance governance. Ibig sabihin, sinusuri po ang performance ng lokal na pamahalaan base po sa ganda ng kanyang pamamahala.
So ang mga criteria po ay good planning, sound fiscal management, transparency and accountability, and valuing of performance information. Ako, ang tinandaan ko po nung nakaraang Martes, doon sa awarding ng Seal of Good Housekeeping ng DILG ay number 1, yung full disclosure, yung paglalahad ng lokal na pamahalaan ng kanilang budget, ng kanilang kaperahan, ika nga, at paano nila ito ginagastos at anong proyekto nila ito ginagastos. Ibig sabihin, lahat po kinakailangang nakapaskel sa lahat ng munisipyo at nakatarpulin yung mga projects nila. Yun po yung full disclosure at pwede pong tignan ang kanilang libro ng paggasta at ng kanilang budget. Pangalawa po ay walang adverse finding ng COA. Walang adverse finding ng COA. Ibig pong sabihin, sinusunod ang procurement, ang government procurement law, at maayos po ang kanilang paggasta dito. At again, pangatlo po ay yung good performance nila. So, palagay ko po ay inaengganyo po namin ang lahat ng lokal na pamahalaan na sumali po dito, lalo na po yung ating mga pantawid, pamilya, municipal areas. Nang sa gayon, makita po ng ating mamamayan na tayo po ay seryoso, ang pamahalaan ay seryoso, ang private sector ay seryoso, at nagtutulungan ang ating pong mga ahensya ng uniformed men ay nagtutulong-tulong para po tugunan ang pangangailangan ng ating mamamayan. Paalam na po. Paalam na po tayo. Maraming salamat po, Direktora, at ating provincial, si Ate Joy, at si Ma'am Rebecca. Parting words. Gusto ko lang po munang idagdag yung mahalagang programa din ni Governor Vilma Santos Recto, ang PhilHealth po. Pagbibigay po ng PhilHealth sa ating mga indigent families, na sa kasalukuyan po ay may 107,000 families na nabibiyayaan ito. Kasama po ang mga volunteers bilang pagkilala po at tulong at suporta sa kanila. So ganun din po yung pagpapalakas din po ng sektor ng ating mga out of school youth, sektor ng kababaihan, mga ERPAT, yun pong ating kalalakihan, mga tatay, at ang atin pong disabled at ang atin pong mga senior citizen. At gusto ko rin pong mag-imbita na sa September 2 po, ito'y tentative, ay may gagawin po tayong alilakad sa lalawigan at iniimbitahan ko po ang bawat isa na sana po ay makijoin kayo upang masuportahan po natin ang ating mga out of school youth. Ito po ay sa pangunguna naman ng dating Bocalian Dabulilya. So kayo po lahat ay aming iniimbitahan. Salamat, Ate Joy. Bueno, babay na po muli mga kababayan. Nakilala natin na ang DSWD. Bago po ang pangalan nila, Department of Social Welfare and Development. Hindi po social work, hindi ito kawang gawa. Ito po ay pagbabalanse ng development sa ating lipunan. Yung pong mga na naiiwan ay kinakailangang makakain, makapag-aral, magkaroon ng laman ang tiyan, magkaroon ng laman ang utak, nang magkaroon tayo ng manggagawa, nang magkaroon ng kikitain sila at nang may bibili sa mga negosyo at nang ang balansyado ang development ng ating lipunan. Maraming salamat po mga kababayan. Up, Batangas.